Chairman. Maraming salamat po. Mr. Chairman, I'll start off with itong excuse letter ni Mr. Saldico at kanina pa ho nababanggit yung kanyang pangalan. Dito po sa kanyang excuse letter, meron ho siyang pinadalang medical records na sinasabi niya na hindi siya makakadalo ho dito dahil meron siyang karamdaman. Pero nung tinignan ko po itong pinadala niyang medical records, unang-una po, this is dated January 23, 2025. No? So outdated na ho to. And then pangalawa ho, I consulted our Senate doctor at ang unang sabi niya rin sa akin o sa amin, sa team ho namin, ay outdated na rin ho itong medical records. At pangalawa, based sa kanyang pa-analysis, wala ho ditong nakasulat na karamdaman na hindi ho wala ho nakasulat na karamdaman na nagsasabing hindi siya ho pwedeng dumalo ho dito. At pangalawa, itong medical records niya ho, nakasulat ho dito, dinischarge siya. Hindi naman ho siya inilagay sa ospital. At nagpadala rin ho si Mr. Saldico ho ng appointments. So sa kanyang supposedly appointment sa Massachusetts General Hospital, this is dated September 22, 2025. So ano na ho ngayon, November 14. No? So almost 2 months na po ang nakaraan. So in other words, Mr. Chairman, hindi ho katanggap-tanggap itong excuse letter ni Mr. Saldico at hindi ho ito para sa akin, hindi ho ito katanggap-tanggap na gamitin na hindi ho siya pwedeng dumalo dito sa ating pagdinig. So I would like to make a conditional motion, Mr. Chairman. Conditional dahil depende ho kung magkakaroon pa tayo ng hearing, depende sa usapan ho ng ating mga senador, na kung magkakaroon ho tayong isa pang hearing, mag-issue ng supina para po puwersahin ho siya pumunta ho dito. And the next move, kung hindi pa rin ho siya pumunta, mag-issue na ho ng contempt. No? Yeah. So I would like to make that conditional. Conditional lang ho to, Mr. Chairman, subject to the discussions among the senators and of course the decision of the Blue Ribbon Committee. So I would like to start off with that, Mr. Chairman. Same treatment, ganun din pang gagawin natin sa mga inimbita natin na hindi dumalo. Susunod, papadala natin sila ng supina tulad yung sina Pakana, Regional Director, pinaimbita ni Senator JB, and all the others na hindi sumipot in today's hearing. So please proceed. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ang sunod kong tanong ho kadugtong ng tinanong ni Senator Bam Aquino, and this is in relation to the RDC endorsement na pinapakinggan ko ho kanina si Yusek Bisnar. And base ho kasi sa datos na nakita ho namin, galing po ito sa DepDev, na ang baba po kasing ang batting average ng mga RDC endorsed projects na nakakapasok po sa NEP at nakakapasok rin sa GAA. Only less than 35% ang nakakapasok. So kahit anong meeting ho ng RDC, kahit ano pong lapit ng mga LGUs ho doon, ang nangyayari ho, dahil nga, siyempre, laban-laban rin sa mga projects, di ba? Agawan rin ho yan ng buong bansa. Naintindihan ko naman dahil yung mga regions, they're competing with other regions for funds. No? So hindi ho nakakapasok ang lahat. Pero we also want to avoid yung mga nangyayari ngayon na kung saan may mga projects na hindi po coordinated with the DPWH or hindi po coordinated, most especially with the LGUs. Dahil yung sa mga naririnig ko sa news, actually narinig ko to kay Secretary Vince sa one of his interviews, na even yung mga LGUs hindi alam na mayroong multi-billion projects na ginagawa ho sa kanilang lugar. A case in point there will be the Mindoro Flood Control Project, no? Yung sa Oriental Mindoro. So maraming mga cases ngayon na yung mga projects ay bigla nilang sumusulpot sa kanilang lugar pero hindi ho alam ng mga LGUs. So I want to ask the DPWH dahil marami rin kasi tayong mga LGUs, no?
na lumalapit po sa kanilang congressmen, lumalapit po dito sa Senate. What is now the reform that the DPWH have undertaken para po ma-avoid na rin ho natin itong mga uncoordinated projects with the DPWH itself and uncoordinated projects with the LGUs? Meron ba ho kayong reform na ginawa o meron ba ho kayong suggestion para hindi na ho ito maulit? Kasi importante ho ma-coordinate no? Lalo na, like for example, I heard doon sa interview po sa Quezon City, meron silang sariling master plan for drainage system pero hindi naman coordinated yung kanilang flood control. So ano po may internal reform ba ho ko yung ginawa para hindi na ho mangyari itong uncoordinated projects? At ano po ang pwede niyong isuggest sa mga sa Senate or sa Congress para hindi na ho maiwasan na ho yung mga ganitong issue? Mr. Chair, what I heard from the Secretary is aagahan po yung preparation for the 2027 budget ng DPWH. And before doing so, magsaset po ng certain parameters para po dadaan po dito sa parameters na ito yung bawat proyekto na ilalagay po sa NEP. Kasama na po dyan yung coordination po with the LGUs at yung inclusion po nung recommendations from the RDCs at saka po yung base po sa master plan among others, Your Honor. Balikan ko lang yung sinabi kanina ni Engineer Alcantara. Kapag nagsasubmit kayo para sa NEP, di ba? Sinong Mr. kausap nyo? Mga congressmen ng probinsya, ng First Bulacan? Hindi po. Bali po, Saan doon po, nanggagaling yung listahan nyo? yung pong sir na 30% na tinatawag po namin LIP or Local Infra Projects po. Yeah, local Minsan po, yun po yung mga request ng barangay captain, mayors, minsan po request nila sa congressman na pag po gumagawa na po kami ng listing, nagtatanong din po kami kasi LIP po yun, Yes, Mr. pero Chair. hindi dumaan sa LGC, sa local government councils, hindi. I think Hindi na-process. hindi po sa RDC na po, sa regional office po kami, then sila region po sa RDC po pinapasa, Your Honor. So, dumaan pa rin siya sa Yes po, RDC sa po. preparation phase, meaning from municipal, city, provincial, all the way to RDC. Yes po. RDC kayo No, kumukuha. normally po yung request po Eh, nanggagaling bakit po. puro flood control? Hindi po, Your Honor, doon po sa allocable na sinasabi yung wishlist na pinaprepare namin, 70-30 po yun. 30% yung local infra, 70 po contains 01 and 02 as explained nga po ni Yusek Bernardo. Yeah, kasi kung galing sa RDC, wala kaming problema eh. Dumaan niya sa proseso ng preparation, di ba? Planning. Yes po. Pero it seems na pag nag-implement, wala eh, walang saysay. Sir, as I recall po, itong nakaraan po, doon po sa mga nadagdag na mga flood controls, actually we seek the approval of the Provincial Development Council. Pinapirmahan po namin yun. Sinabit po namin yun. As I recall, sinabit po kay Governor Daniel along with the members of the PDC. Nandiyan po yung representative ng LMP, ABC, ganun po, yung mga members po nila. Yung wala po doon sa RDC, dire-request din naman po namin sa PDC. Minsan po, municipal council naman po yung pinagre-requestan po. Thank you, Senator Win. Pero Engineer Alcantara, yung mga projects na lumalabas ngayon, ang claim ng mga LGUs hindi nila alam eh. So ibig sabihin hindi alam ng sanggunian to, hindi alam ng whether provincial, whether municipal. Ang nakikita namin sa media, sinasabi nila hindi nila alam itong mga projects na ito. So kung dumaan to sa kanila, quote-unquote, dapat alam nila ito, lalo na kung sanggunian. Actually po, sa case po ng Bulacan First, ang pagkakatanda ko po, sa PDC ko po ni-request yun, Your Honor. Yung mga lumabas po na hindi sa wishlist, Your Honor. Ang pagkakatanda ko po, Your Honor po. PDC ba ang nag-request sa iyo? Hindi po, kami po. Kasi po, nung ano po, bago po ma-release yung SARO, may requirements po ang department at that time. I think, opo, wala po. Required po kami ng department to submit the
the PDC or yung MD, yung Municipal Development Mas Council. maganda, even bago pa sa NEP, may PDC na. Diba? Bago pa maging GAA yan, dapat may PDC na. Hindi yung palabas na yung pondo. Parang compliance nilang to eh. Yes po, ganun po yung nangyayari, Your Parang Honor. compliance nilang dyan dahil andyan na yung pondo eh. Yes, Your Honor, ganun po yung nangyayari. Yun ang maling practice. Once lang naman po, ito pagkatanda ko po, ito lang po yung nakaraan, Your Honor. Oh, dapat do you agree, Yusek, dapat yung PDC, whether sanggunian or provincial, dapat prior ng GAA nandyan na siya para coordinated lahat. Hindi kasi maganda na nandyan na kasi yung pondo, hindi malalabas yung saro mo kaya kumuha ka ng PDC. Parang ano na lang to parang para sa akin parang fake compliance na lang dahil kung hindi lalabas yung pondo. Noted po, Mr. Chair. Ganun ba ho ang procedure ngayon na dapat mayroon sanggunian, mayroong bago mapasok sa GAA, or at least sa inyo, bago nyo ma-recommend to the NEP? I think yun po ang direction po na pupuntahan po under Secretary Vince, Your Honor. Okay. So for 2027 budget, ganun na makikita nating requirement. Yes, Mr. Chair. Kasi malaking problema ho kung hindi coordinated with the LGUs talaga eh. Marami sa mga LGUs, yun na nga, no, bigla nabubulaga na lang na meron palang project dyan, whether flood control, whether kalsada, whether yung multipurpose building, marami sa kanila, bigla nilang nagugulat. But in this case, sa laki ng flood control, hindi pwedeng hindi i-coordinate sa kanila dahil constituents sila ang maapekto nito eh. So yun ang yung dapat maayos moving forward, Yusek Bisnar, dahil we have to avoid itong mga uncoordinated projects. The best is RDC, of course. No? Dahil pag RDC, talagang region-wide coordinated. No? But importante coordinated even prior to the projects being included in the NEP. Yes, Mr. Chair. Thank you for that, Yusek. My next question is for Mr. Bernardo. Nakita ko dito, Mr. Bernardo, na actually susundan ko lang yung mga tanong ni Senator Pangilinan kanina. Nakita ko dito no in your statement, like for example dito kay former Secretary Bonoan, na on page 18, line 142, nakasulat dito, Engineer Alcantara gave 10% of the value of the projects. When you say 10%, ito po yung SOP na tinatawag. Yes po, Mr. Chair. Okay. And dito sa statement na ito, hiningi ni Secretary Bonoan a project worth 450 million. Tama po ba? No? It refers to the attachments po, Mr. Chair. Hindi ko po na go over. Yeah. But if it matches with the attachment, Yeah, yun po it's yun. in number 139, statement 139. Sometime in 2022, Secretary Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for 2023 around 450 million. Tama? Yes po, Mr. Chair. So, 10% of 450 million ang nakuha niya. So, hindi ko po 45 million ang nakuha niya. Opo, but if it's 2023, 10% po yun. Oh, 10%. Ito nakasulat. 2023. Pagka po, nung 2024 po, iba na po eh. Oo, tama. So 2023, naabot, kumuha siya ng 45 million dito sa 450 million worth of project. I think yun po ang matching po. Yes po, Okay. Mr. And Chair. then si Engineer Alcantara ang nag-deliver nitong 45 million? As far as I'm concerned, sa kanya po nanggaling yung hindi ko po, I cannot, again, with the details po, hindi ko po, we have some restrictions from the, to give the details for... Pero galing ho itong Yes. affidavit ho sa Yes po. inyo. Yes Oo. po, sa kanya po nanggaling. Oo nga, galing ito sa affidavit. So I'm just clarifying Yes. some statements in your affidavit. No? Yes, Mr. Chair. If it's stated in the affidavit, it's very clear po. na Okay. ganun po So yun. ang tanong ko lang naman, si Engineer Alcantara ang nagbigay ng 45 million pesos para ibigay kay Secretary Bonoan.
Sa akin po binigay at ako po ang nag-ayos noon kay Secretary. Personally nyo binigay kay Secretary Bonoan? Sometimes it's personal, but sometimes, In yun nga this po, Mr. particular Chair, case. can I again, ano po, my lawyer? Well, nandito ho kasi. So I'm Apo, just asking yes po, I'm yes po. asking the modality kung Yes po. kung kayo ba or binigay nyo, Apo. di ba? Yes po, Mr. Chair. Kung ganun po, I need to, ano lang po. Sige, po, Sige, sir. sige. And Yes po. i-clear nyo na rin sa council ho ninyo kasi I'll ask the same for the other kasi consistent yun sinasabi, no? In number 146, Engineer Alcantara gave 15%. In 149 is Engineer Alcantara gave 20%. So I'll ask the same. Tapos dulo sa dulo 155 nakasulat dito 15% is the average commitment. So I'm going to ask the modality. Kayo ba ho personally nagbigay? Mr. Chair? Yes, go ahead, Apo. Mr. Bernardo. Can I, ano po the question, Mr. Ito, Chair? Sorry ito, po. ito lang. Sorry po. Ang tanong ko lang naman, itong 10%, itong 45 million, this is 10% of the 450 million. Kayo ba ho personally nagbigay kay former Secretary Bonoan? Hindi ko po matyak kung ako po o ang aking driver. Okay. Pero meron kayong binigay sa kanya? Meron po. Meron po. Okay. And then itong 10% Engineer Alcantara, galing ito sa contractor. Yes, Your Honor. Okay. So in advance to ng contractor. Yes, Your Honor. Okay. So ang punto ko dito, Mr. Chairman, is for this particular case, nasa NEP pa lang, ina-advance na ng contractor Yes, Your Honor. for former Secretary Bonoan in this particular case. Your Honor, base po sa affidavit ko, lahat po nung sinasabit ko kay Yusek Bernardo, wala po akong knowledge kung kay Sekretary Basta yun. binibigay mo sa Basta kanya. listahan lang po, Your Basta Honor. sabihin niya, mag-deliver ka dito 10% of that 450 million, 45 Basta kung million. ano po yung listahan lang po, Your Honor. Paano malalaman ng contractor na siya ang mananalo? Yun po yung tinatawag ko nung una, pag nagbigay sila ng raise, meron pong coordinator doon during the... Kasi sigurado in advance niya, in the hopes na Sila na po ang makikipag-usap doon sa coordinator, Your Honor. sinong coordinator? Sa district po. District Ano po yung private individual po yun. Sila mga contractor side po, Your Honor. sa contractor side. Yes po. So merong may nagbigay ng advance, may coordinator yung contractor na nagko-coordinate sa inyo. Hindi po, bali yun po ang nagmamanage po doon sa mga magbibid po. Your Correct, Honor. correct. Itong particular case na ito, yung nag-advance, sigurado ang kanyang expectation siya mananalo, di ba? Yes po, Your Honor. Nag-advance siya, di ba? Yes po, Your Oo. Honor. So sino nag-aayos na siya mananalo? Yung pong coordinator po sa inabutan ko po ng 2019, siya rin pa rin po. Sino itong coordinator? Base po sa PDBit ko, Miss Lynn Macanas po, Your Honor. Lynn Macanas. Yes po. Okay. Siya yung nag-arrange na mananalo. Kausap Yes po. niya rin yung paano siya paano siya nananalo? Hindi ko na Anong po alam, modus? Your Honor. Ano yung modus? Hindi ko na po yung honor. Bali, yung mga liaison lang po. Hindi, may back, 'di ba? May back eh. Basta ang back po, babasahin lang po yung nahulog po ng mga contractor, yung mga sumali, saka po yung mga kasaling iba, Your Honor. Correct, correct. So papanulunin niya siya ng back, 'di ba? Base sir doon sa hinulog po, Your Honor. Hindi naman po mababago ng back yun. Kung yung amount po na nakalagay doon ay basta babasahin lang po yung lowest calculated bid. Hindi, alam ko Opo. nga ho, alam ko 'yun. Opo. Pero ang tanong ko, paano nananalo itong contractor na ito? Paano ipinapanalo itong contractor na ito? Base po doon sa coordinator, sir, sigurado po yung kasalin dalawa, malamang po mas mataas siya ng konti, Your Honor. So yun ang, kumbaga nag-uusap na sila, sino mababa, sino mataas. Ay, sila po, Your Honor. Sila na nag-uusap Yes po, noon. yes po. Okay. Ito po, Mr. Bernardo, ito namang
Nung 2023, merong 150 million. Tapos nagbigay si Engineer Alcantara ng 15%. This is worth 22 million naman. No, this is 146. Number 146. So ang amount nito is about 22.5 million. So ganun rin ho, kayo rin ang bigay kay Secretary Bonoan. Yes po, Mr. Chair. For this instance, kayo nagbigay sa kanya. Ako po yun. Ako Okay. po. Dito naman in 2024, may 900 million. Pero tumaas na ho yung ibinigay, no? Naging 20%. So this is 180 million. Again, si Engineer Alcantara ang nagbigay. Ganun rin po, kayo rin ang nagbigay? Yes po, Mr. Chair. Itong particular instance na ito? Yes po, Mr. Chair. Okay, na 180 million. And ganun rin, Engineer Alcantara, yung contractor rin, nanalo. Yes, Your Honor. Okay. And then, meron pa dito kay itong number 155. For the 3 years, 5 billion ang nakuha 5 billion worth of projects ang hinawakan ninyo, Mr. Bernardo, for Secretary Bonoan 2023, 2024, and 2025 with an average commitment, no, of 15%. So lumalabas ho dito 750 million for 3 years, 2023, 2024, and 2025. And then may sharing to, no? 75% goes to former Secretary Bonoan, and then 25% pumupunta ho sa inyo. And then meron ring mga commitment kay Yusek Cathy. So itong 750 million worth of SOP, kayo rin ang nagbigay kay Secretary Bonoan? Yes po, Mr. Chair. But, yes po, Mr. Chair. Pero yung pong kay Yusek Cabral, nabanggit lang po niya na kasama si Cathy doon. Ay, kay Yusek, dito nakasulat dito is pumunta sa, may 15% tapos naghati, no? 75% kay former Secretary Bonoan, 25% pumunta sa inyo. Yes po, Mr. Chair. But the 75% po goes to Secretary Manny Bonoan, pero hindi na po ako nagbigay kay Yusek Cabral. Ay, hindi na kayo Hindi nagbigay na po kay ako. Yusek Hindi na po. Cabral. Regarding that po, hindi po. So ako. itong mga projects na ito, for 3 years, ibig ho sabihin nito ay meron pong mga contractor na linuto na ang bidding at sila ang nanalo. At Ay. advance ang ginagawang modus. Maaari po, Mr. Chair, pero yun nga po yung listahan na I still have to recover the list or magkaroon po ako ng record. But I can, later on po, I will be supporting Ang punto ko ho, nasa NEP pa lang, meron ng advance. Yes po, So Mr. ibig Chair. sabihin, nasa NEP pa lang may kausap ng kontraktor. Yes po, Mr. Chair. Kaya nga ho, nakakapanlumo dahil hindi pa na-approve yung budget, meron ng lumalabas na lagay at meron ng kausap ng mga contractor. That's why I also support yung request ni Senator Pangilinan to give us yung listahan ng mga SOP na ibinibigay ninyo for the last many years and also the details. No, kasi gusto rin namin malaman kung sino itong mga contractor na ito. No, I know that kanina sabi ni Prosecutor General na pag-uusapan pa lang to, but it's important also to know sino itong mga contractor on the other side. Dahil mayroon ng collusion Prosecutor General, even from the start, ang punto ko dito, even from the start, hindi pa aprobado yung budget, hindi pa nga sure kung mapatatanggal yung project kasi pwede pang matanggal yan no, nagbibigay na ng SOP. That's what we want to find out. No? We fully concur, Mr. Chair, and we will take it up with the Secretary of Justice as to the extent that the witness can be made to reveal this information
And the only thing that he would probably request is that it be done in an Because the executive next session. suggestion or the next motion that I will make to the committee is to request from the DPWH to blacklist these contractors, no? Because these contractors are also accomplices, no, of this entire modus, no? Kasi wala pa po yung budget, naglalagay na ho sila, no? So the point I'm trying to make is itong mga contractors na ito should not do business with government because they're corrupting the system. We fully understand, Mr. Oo. Chair. That's why we want that list so that we can already furnish the DPWH para ma-blacklist na, no, itong mga ito and never do business with government again. Yes, Mr. Chair, we will bring this immediately to the attention of the Secretary of Justice. Thank you, Mr. Chairman.